Sige po, tayo po ay magalang na yumuko para sa panalangin. Let us pray. O Ama namin Diyos na banal, ngayon po ay muli kami nagkatipon upang kami ay muling mag-aral ng iyong banal na salita para sa aming Sabbath School, para sa ah, aming unang pagtitipon para bilang mga Sabbath School leader. Nawa ay patuloy mo kaming gabayan, Panginoon, sa aming mga magiging insights at mga magiging explanation sa aming sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Nawa, Panginoon, ang iyong banal na spirito ay patuloy kaming pangunahan at gayon din patuloy kaming pagkalooban ng mas magandang pangunawa upang aming mas ma-explain at aming maunawa ang mabuti kung ano ang iyong mensahe para sa amin. Maraming salamat, Panginoon, at gayon din ay patuloy naming dinadalangin ang siyang magsisipagpakuna sa aming Sabbath School. Ito po ang aming Sabbath dalangin na tiling. Ang lakit nito ang patuloy na paghingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Sa ngalan namin nag-iisang na pagligtas na si Jesus. Amen. Amen. So mga kapatid, dahil first time lang din natin itong gagawin, hindi ko pa rin ito naranasan na gawin nung bata pa ako. So hindi ko alam kung paano ito sisimulan. Basta ay ginawan ko na lang. So ang ating pong lesson 11, ano pa ang hindi ko nagawa. Yan. So gagawin lang po natin ito para tayong nagpa-podcast lang, mga kapatid. Huwag tayo masyadong seryoso. Ayan. Sige. So, sinamarize ko na po ito. Ay, next. Yan. So, ang ating key text ay matatagpuan sa John 18:37. Ito po yung hinarap si Jesus kay Pilato, para siya ay hatulan. Sabi po dito, sinabi sa kanya ni Pilato, kung gayon, ikaw ay hari. Sumagot si Jesus, ikaw ang nagsabing ako'y hari. Ako'y pinanganak dahil dito, at dahil dito ay pumarito ako sa sanglibutan upang magpatotoo sa katotohanan. Ang bawat isang panig sa katotohanan ay nakikinig sa aking tinig. Napakaganda lang nung sinabi ng Panginoon ni Jesucristo dito sa dulo, na pinapakita niya na kung tayo ay na kay Kristo, tayo ay nakikinig sa kanyang sinasabi. Ano mga kapatid? So, meron lang po tayong 3 punto na tatalakayin at magkakaroon po tayo sa bandang dulo ay kayo po ay magko-comment. Kung may karagdagan kayo o meron kayong katanungan, yun po ay ating pag-uusapan. Okay, ang una po. Si Kristo ang katotohanan at nagtagumpay sa labanan ng mabuti at masama. Pangalawa nating tatalakayin ay ang pagmamahal ng Diyos at ang pagtanggi ng tao. At ang panghuli ay ang paglilinis ng pangalan ng Diyos sa gitna ng kosmikong labanan. So yung una, si Kristo ang katotohanan at nagtagumpay sa labanan ng mabuti at masama. Si Jesus ay dumating upang ipahayag ang katotohanan at pabulaanan ang pandaraya ni Satanas sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus. Alam naman po natin mga kapatid na si Satan ay marami po siyang paratang sa Ama. Sabi nga po din, sinisiraan niya naninirang puri siya sa Ama doon pa sa langit. Hanggang dito sa lupa, mga kapatid. At si Jesus ay naparito sa lupa upang pabulaanan yung mga paratang na yon sa Ama. Pinatunayan niya ang katwiran at pagmamahal ng Diyos. Yan nga po, makita natin yan sa Roma 3:25-26 and Roma 5 verse 8. Tapos tayo po dyan ay, sabi sa Roma 5 verse 8 na si Kristo ay namatay na sa mga makasalanan pa lang. Ibig sabihin ay hindi kailangan na tayo ay tapat na para hindi namatay si Kristo sa mga tapat na tao, kundi namatay si Kristo sa mga makasalanan. Mga kapatid? At pinatunayan ni Kristo yung mga paratang ni Satanas sa Ama na ang Ama ay hindi mapagmahal at hindi siya patas humatol. Kasi nung si Kristo ay namatay, pinakita ni Kristo na yung pagmamahal ng ating Panginoon ay walang pinipili. Hindi lang niya minamahal yung mga taong nagtumanggap sa Kanya o nagmamahal sa Kanya, kundi
kahit yung mga taong nagtatakwil sa kanya o kumakalaban sa kanya ay kanyang mahal. Pangalawa, sa huli si Kristo ang magtatagumpay at maghahari magpakailanman. So, kagaya po sa previous lesson natin, pag-aralan po natin doon na si Satanas ay temporary lang na namumuno dito sa sanlibutan. At darating po ang panahon na ang sanlibutan ay maliligtas. Babawiin tayo sa pamumuno ni Satanas. At siya na yung magiging tunay na maghahari magpakailanman. Second point po natin, ang pagmamahal ng Diyos at ang pagtanggi ng tao. Ginawa ng Diyos ang lahat ng posibleng paraan upang iligtas ang kanyang bayan. Ngunit maraming tao ang nagpatuloy na tumanggi sa kanya. Gaya po sa Isaiah 5 verse 1, na kung saan ay yung kanta na kinanta ni Isaiah patungkol sa isang ubasan. Na kung saan ay yung may-ari ng ubasan ay pinrepair niya ng maganda yung lupa. No? Tinanggalan niya ng bato, tinayuan niya ng watchtower, tinayuan niya ng pisaan ng ubas, at siya ay nag-e-expect na yung bunga ng ubas ay magbubunga ng magandang bunga. Ngunit sa kasamaang palad, mga kapatid, ay yung ubasan ay nagbunga ng ubas na ligaw. Ang talinghaga ni Kristo tungkol sa ubasan, ano po natin yan, sa parable nung masamang tenants. Ay po yan sa Matthew 21:33-39. Ay nagpapakita kung paanong tinanggihan ng Israel ang mga propeta at maging ang anak ng Diyos. So, kung nabasa niyo po yung post ko kaninang maga, ay kagaya din ng sabi dun sa Isaiah, yung may-ari ng ubasan ay pinrepair niya ng maganda yung ubasan niya. Kinuha niya lahat para magkaroon ito ng magandang bunga. At nung nagawa na niya lahat ng preparation, siya po ay umalis. At pinagkatiwala yung ubasan doon sa mga magsasaka. At nung dumating na yung panahon na mag-aanihan na, ay nagpadala siya ng mga alipin upang punin yung kanyang mga parte doon sa ubasan. At ang ginawa ng mga magsasaka ay pinatay nila yung mga pinadalang alipin. At pagkatapos noon ay nagpadala ulit yung may-ari na ubasan. Ito pong mga alipin na pinadala nito ay sumisimbolo po ito sa mga propeta na pinadala ng ating Panginoon. Na kung saan ay yung mga Israelita mismo, sila mismo yung pumapatay sa mga propeta na pinapadala ng ating Panginoon. At hanggang sa pinadala na niya yung kanyang anak. Ang anak po ito sinisimboluhan po ni Jesucristo. Na ang sabi dito ay ine-expect niya na yung mga magsasaka ay kikilalanin o igagalang yung kanyang anak bilang kanyang representative kasi anak nga niya po yung kanyang papadala. Ngunit ang nangyari ay nung pinadala yung anak, nung nakita ng mga magsasaka, di ba yan yung anak nung may-ari? So kung gagawin natin, patayin natin at nakawin natin yung kanyang mana. So nakita niyo po, nagkaroon po ng pangaangkin sa kanilang mga puso at pinatayin nila yung anak. At may katanungan dito Nasabi dito, yun yung title ng ating lesson ngayong linggo ay ano pa ang hindi ko nagawa? Kasi kung titingnan natin mga kapatid, ginawa na niya lahat ng bagay para yung ubasan ay magkaroon ng mabuting bunga. Ganyan din yung ginawa ng ating Panginoon. Ginawa na niya lahat ng bagay para tayo ay maligtas. Pinadala na niya yung kanyang anak para tayo maligtas sa ating kasalanan. Hindi pa ba sapat? Madalas kasi ay hinahanapan pa natin ng Panginoon ng ibang bagay. Kaya nga naalala ko, hindi ko makalimutan yung sinabi ng Panginoon kay Pablo, na sinabi niya na hindi pa ba sapat yung grasya na ibinigay ko sa iyo. Diba mga kapatid? Sabi dito, sa kabila ng lahat, patuloy na nagpapakita ng habag ang Diyos at nag-alok ng kaligtasan sa mga tatanggap nito.
So hindi naman pinutol ng Panginoon yung ano, hindi naman pinutol ng Panginoon yung kanyang offer. Alam naman po natin na ang pag-ibig ng ating Panginoon ay unlimited o walang katapusan. Pero yung paghatol kasi ay mayroong panahon. So pag natapos na yung panahon, doon na mapuputol na kailangan na maghatol, mga kapatid. So balance pa rin ang ating Panginoon, no? Bagamat may pag-ibig, ay meron pa rin paghatol. Last, ang paglilinis ng pangalan ng Diyos sa gitna ng kosmikong labanan. Ang kasaysayan ng pagtubos ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan ng tao, kundi pati na rin sa pagpapakita ng katarungan ng Diyos sa buong sansinukob. Mga kapatid, ano? Ang kasaysayan ng pagtubos ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan ng tao. Hindi namatay si Kristo para tayo iligtas lamang sa kasalanan. Namatay si Kristo para patunayan din sa ating lahat na ang Diyos ay pag-ibig. Na ang Diyos ay patas na humatol. Naalala niyo po nung sa sa previous lesson natin, at saka dito sa lesson natin ngayon, na sinabi dito na doon sa Isaiah, sa sinasabi doon na parang hinahayaan tayo ng Panginoon na husgahan natin siya sa kanyang mga ginawa kung sapat ba ito para sa atin. Pagamat wala tayong karapatan na humusga sa ating Panginoon, tinanong niya doon, husgahan niyo ako sa aking mga ginawa. Pangalawa, sa huli, makikita ng lahat na ang Diyos ay makatarungan at puno ng pag-ibig at ang kanyang paghatol ay matuwid. At ang lahat ng tanong ukol sa kanyang kabutihan ay masasagot at ang kasamaan ay tuluyang mawawala. Naalala ko nga yung dinalaw natin Kuya Melvin, na si Ate Lisa. Diba, kino-question niya yung kabutihan ng ating Panginoon. Kasi, ang tanong niya bro, ay kung yung Panginoon daw ay pinag-utos niya na bawal pumatay. Bakit ay hinahayaan niya o gumagamit siya ng mga tao para pumatay? Pinaliwanag naman namin na maganda bro, kaso yun nga lang ay medyo matigas yung kanyang puso na tanggapin yung kasagutan o hindi namin nasagot ng tama o maayos din ni Kuya Melvin. Hindi namin alam, Pero sinabi namin sa kanya yung mga dahilan. Pero minsan pinapatigas pa rin niya yung kanyang puso, Kaya maganda yung sabi dito, sa huli, makikita na ang lahat, na ang Diyos ay makatarungan at puno ng pag-ibig. Nakalimutan ko anong version sa natin, doon sa lesson, parang sa Corinthians tayo, na sinasabi doon na yung mga lihim na nangyayari sa sanlibutan ito ay malalaman natin sa bandang huli. Pwede ba ma-check yung kay Mel, pakibasa yun sa may araw ng Thursday? Sa Roma 3, Kapitulo 1 hanggang 4 yun, at saka sa Isaiah 5, 3-4. Basahin natin Roma 3, 1-4. Ano ang... 1 Corinthians 4 and 5 yan. Tingnan muna natin to. Ano nga ang kahigitan ng Hudyo? Ano nga ang mapapakinabang sa pagtutuli? Marami sa anumang paraan. Ang una sa lahat ay pinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Ano nga kung ang ilan ay hindi nagsisimpalataya? Ang di nananampalataya nila ay nagpapawalang halaga baga sa pagtatapat ng Diyos. Huwag nawang mangyari. Oo, bagkus. Ayun. Okay, maganda yung presentation actually, tsaka yung pagkaka-explain. So, ang nakita ko, ang pinaka-insight ko dito, first of all, ay katulad nung nabanggit is ang acknowledgement kasi yung isang mahalaga dito Ang sabi doon sa teacher's commentary bro na kailangan daw ang isang tao or tayong mga tao mapa-Kristiyano or hindi man is yung salitang ma-acknowledge natin yung Diyos. Kasi ang nagiging problema, so binigay itong parables itong sa Isaiah and also yung correlated niya sa Book of Matthew chapter 21 na kung saan sa pinaka isang verse yung 41 ba? Verse 41 tama. Matthew 21 verse 41 kasi ang sabi doon ay 'di ba pinatay nila bago ang 41 ay pinatay kasi ng mga manggagawa yung kanyang anak, So
So dahil dito, ito yung isang pwede nating masabi na may pagka figurative or parang talagang parable siya, no? Na kung saan yung hindi siya kinilala bilang Diyos or bilang Mesaya ng mga mamamayan niya, ay yan na yung isang naging problema nila. So, siguro ang pinaka problema, nature natin, no? Bilang tao na yun yung pwedeng maramdaman natin. Kumbaga, parang lumabas yung kanilang ego. Ayan. So, sabihin na lang natin na ganun. So, nung sinabi niya ito kay Pilato na siya ay hari, wala talagang maniniwala sa kanya eh. Because kalamitan ay bago sa kanila yung kumbaga bago sa kanilang pandinig din eh, yung mga pinagsasabi ni Jesus Christ eh. Kaya I think the way na na sinasabi rito, yung title nito na ano pa ang hindi ko nagawa, it really pertains to Christ, ano? Na parang tayo yung tinatanong niya. Baga ano pa yung mga pagkukulang niya na tayo bilang na ginawa naman niya. Especially, ayun, no? Yung buhay niya ay talagang gumawa siya ng mga miracles and so on and so forth. Alam na naman natin yung story. But the problem is, yun nga, as I said kanina, earlier, is mahalaga yung nagkakaroon tayo ng puso na makinig muna. Siguro. Na pakinggan. Yung, halimbawa, for example, yung kaninang binigay mong example mo na yung si Sister Lisa. Siguro kung si Sister Lisa ay natuto lang na makinig, nagkaroon ng puso na pagbulay-bulayan, ano sabihin na natin sa ganong term. Yung inyong mga sinabi, yung explanation nyo sa inyo, explanation nyo sa kanya, I think maganda yun, ano? Maganda yung sinabi nyo sa kanya. Because sigurado ako na biblical yung pinaliwanag nyo sa kanya at binigyan nyo siya ng magandang paalala or payo. So, but the problem is, si Sister Lisa is, siguro hinarden lang talaga niya yung heart niya. And then at the same time, nakalimutan niya na tingnan niya rin yung sarili niya. Kaya nga ang Bible, it always talks about not only our hearts, but also yung mga puwing natin sa mata. Baka tayo yung may pagkukulang. Maaaring siguro may nagkulang nga yung ating kapwa, pero lagi pa rin natin titingnan na baka tayo rin ay nagkulang. So, siguro yun lang yung short na insight ko pa, pero mamaya ako dagdag iba. So yun lang muna, Brother Kebs. Thank you. Okay, next po natin, Kuya Melvin, sa addition, question, or reflection. Okay, sige, let's go. Nawala ako kanina, no? Ano pa ang hindi ko nagagawa? Ano pa ang hindi ko nagawa? Ang tanong ng Diyos sa atin, ano? So, ano pa nga ba hindi niya nagawa? Ginawa niya na lahat, ano? Pati yung kanyang anak ay binigay niya na sa atin, ano? Inalagaan niya tayo. At lahat ay ginawa niya na para tayo ay magtiwala sa kanya, mamunga ng magandang bunga. Ngunit tayo ay talaga namang ewan ko kung bakit hindi tayo makalapit sa kanya ng gusto, no? So, alam niyo yung pinakahuli niyang ginawa, nakita ko dito. Yung binigyan niya pa tayo ng pagkakataon na magbago, magsisi. Yun ang pinakahuli niya nagawa, no? Although namatay na siya sa cross, ultimate na yun, ano? Pero hindi ito nagtapos eh. Hindi ito nagtapos para tayo ay kanyang i-judge lahat, ano? Binigyan pa niya tayo ng tinatawag na nakalimutan ko yung term, ano? Yun yung probation. Yan, probation, ano? Probation period para tayo magsisi, ano? So, bakit nangyayari yung mga ganun na parang wala tayong tiwala sa Diyos, para tayo, dahil sa mga nangyayaring mga pagsubok sa buhay, mabibigat na suliranin. Minsan, kagaya nga nung sinabi sa lesson si Dennis, di ba? Ang akala niya inabandon na siya ng hari, ano? Ngunit ang hindi niya alam, ano? Protektahan pala siya nito, no? Ganon din ng Diyos Ama, no? Pinoprotektahan niya tayo nang hindi natin nalalaman. Ang kailangan natin gawin ay magpatuloy na magtiwala sa Kanya. Kahit hindi natin naunawaan ang bagay, sa huli ipapaunawa niya sa atin ito, no? At ang sikreto,
para tayo ay patuloy na maging maging matagumpay sa labanan na ito. Cosmic battle or cosmic conflict ay pumanig sa siguradong nagwagi ano, si Jesus Christ. At sigurado pagka doon tayo pumanig, tayo rin naman ay magwawagi. Huwag nating isugal yung ating buhay na kala natin eh baka walang Diyos ano. So ayan ang ayan nakita kong punto dito sa buong lesson na ito, at ang sekreto ay kumunik kay Jesus sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon. At lahat ng ano bang ating didesisyonin o gagawin ay itanong natin sa Kanya kung ito ba yung kalooban niya o hindi. No? Maraming nahuhulog sa maling desisyon, sa pagkakaakala na ang ating gagawin ay kalooban niya, ngunit kalooban lang pala natin. So ayan, at nauubos na yung aking time. May mag-i-stop ito, yung aking Zoom. Alright, Okay po, next na natin si Ate Ani. Tas, naghanda yan eh. Talipat. Hindi, ang takeaway ko lamang po dito ay yung nung, di ba po ang ating Panginoon ay nagtagumpay, lahat na po ay ibinigay niya po para sa atin. Para sa akin lang po, tayo naman po ay dapat mag-respond dito. Binigyan niya po tayo ng, yun lamang po ang hindi niya kayang ian sa atin, yung free will po natin, di ba? Tayo na, it is our duty na lang po. Parang ito na lang po yung ating maging, ito po yung dapat nating gawin, na tayo po ay mag-respond po dun sa kabutihan na kanyang ginagawa. Dahil po nung tayo pa lamang po ay mga makasalanan pa, ibinigay niya naman na po ang lahat. Yun lamang po. ayan po, no? So, napakaganda po ng mga reflection natin, ano? At nawa ay hindi pa ito yung maging huli na ating Sabbath School Lesson Teachers Review. Ito po yung maging una pa lang, at tulungan niyo po ako na i-improve po natin ito. Kung meron kayong mga naiisip na pwede natin idagdag para mas mapainam, mas lumawak yung ating pagkakaintindi sa ating mga lesson, paano ito makakatulong sa ating paglago, ay wag po kayong mahihiya na ito ay i-suggest. So mga kapatid, sa ating pagtatapos ay hayaan natin na si Kuya Melvin yung mag-pray sa atin. Tataas ng kamay oh, hindi naka-full screen ka siguro. Hindi mo nakita, no? Kasi nagtasa Hindi. kamay. Ayun. Kasi may isa sa Yan naman short. Kasi nga yung team natin, Brother Kebs, ay pinag-uusapan natin yung God's love and justice. So siguro, ang kailangan ma-emphasize din natin sa mga kapatid yung maihayag natin sa kanila yung hindi puro love ang Panginoon, which is yan yung katarungan niya, na merong judgment. Na para ang isang mamamayan niya or yung isang Kristiyano ay matutong matakot sa Diyos. Kasi nagiging common sometimes as a Christian, tayo, or often, we abuse yung God's love. Na-abuse natin yung grace. So dapat na-emphasize natin dito sa tema natin. So ito na siguro yung additional na lang natin content, is ma-emphasize natin yung balanse ng pagmamahal ng Diyos at yung katarungan ng Diyos. So tayo bilang Adventista at Kristiyano ay tayo ay naniniwala sa grace, pero naniniwala pa rin naman tayo in the judgment period, mabuti masama ay uhusgahan ng Diyos ayon sa gawa nito. So I think it is very important na ma-emphasize talaga natin din sa kanila, because natakil na natin sa kanila yung mga love eh. So pwede na siguro nating itakil din sa kanilang medyo mabigat-bigat yung judgment para at least maintindihan nila. Kumbaga, sabi nga 'di ba sa seminar natin na natin, hindi na natin sila pwedeng subuan ng gatas pa. Pwede na natin silang bigyan ng tinapay or yung matigas na tinapay. Kung yung putok ba yun, yung matigas na tinapay, ayun. Yun na ibibigay natin sa kanila. Medyo kaya-kaya pa namang nguyain. So yun lang, Brother Kevs and Brother Vince and Sister Anne. Bro, sabi nga doon na nakalimutan ko ng version sa Romans din ata, na yung pananampalataya daw natin ay wag nawa na magamit para pabayaan natin yung ating pagtatapat. Kaya nga bro, yung Oo. salitang wisdom,
ay ang sabi palagi ng mga verse is the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kailangan nating matutong matakot sa Diyos nang tayo ay matutong rumispeto sa Diyos. Parang magulang lang yan. Pag hindi natin pinalo yung anak natin, hindi matututong respetuhin tayo. Katulad nung, magbigay ako ng konting example, yung pinsan ko, hindi talaga nakatikim ng palo yung kanyang anak. Puro mura ang lumalabas sa bibig ng anak niya. Never niya pinalo, bro. Talagang kinonsinti lang. So siguro, ganun lang bilang isang Kristiyano. Once inano natin ang isang Kristiyano, binaybi natin, ay hindi maganda. Sabi nga ni Martin Luther, kapag tinotolerate natin ang mali, ay maayon tayo sa mali. So ganun lang kasimple. yun lang. Okay bro, so siguro ay pwede na mag-pray si Kuya Melvin at baka maubos na rin time natin sa Zoom. Oo nga, 4 minutes na lang. Okay, let's pray mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat sa pagkakataon na ito na kami ay karoon ng unang session ng Sabbath School Review bilang isang Sabbath School teachers sa aming iglesia. Tunay na ang aming karunungan ay mababaw at kayo ang nagbibigay sa amin ng karagdagang kaisipan. Nawa, sa pagpapatuloy ng aming mga ginagawa na ito, mas lalo namin maunawaan ang inyong kalooban at maituro namin ang maayos ang aming mga lesson sa darating na Sabbath School program. Alam namin na ang buhay ay hindi madali kapag sa sarili lamang namin kami nagtitiwala. Kaya lumalapit kami sa inyo na patuloy nyo kaming samahan sa aming araw-araw na paglago. Sana pa mga kapamaraanan na inyo itinuturo sa amin. Tulungan niyo po kami na ang aming pagkonekta sa inyo ay magkaroon ng improvement sa aming mga karakter upang sa ganun maipakita namin na kami bilang isang mga leader ay nagbabago rin naman at hindi lamang sa aming pagtuturo, hindi naman maipakita sa aming pamumuhay sapagkat ang isang pamumuhay na matuwid na kagaya ng aming Panginoong Hesus ay isang halimbawa na naman napakagandang pagtuturo. Maraming salamat sa kaalaman, sa karunungan, sa pagkakataon at sa oras at sa pag-asa na ibinibigay niyo po sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Nakalimutan tayo, special number. Sister Annie, kakanta sana eh. Oo nga, ano? Next time. Simulan natin ang na may awitan naman bago tayo bago tayo mag Lagyan natin ng bro, ng service. Kahit ano lang. Sige. Sige. Maganda yun, bro. Actually, maganda yung ginagawa natin. Nagkakaroon tayo ng isang insight at saka mga pananaw. Nagkaka-share tayo. Actually, maganda to. Suggest ko lang first time. kung pwede ay may rotation tayo sa pagli-lead. So next time ay pwedeng iba naman ang mag-lead. PowerPoint. Wala na PowerPoint. Kahit wala namang PowerPoint, bro, mag-ano lang tayo ng 3 points. Para sige. Ganun lang. I-practice na natin yung 3 points lang para mabilis lang di-discuss. Ayun, tama nga yun. Palagay ko, isa sa pinaka magandang technique na yun. Karoon tayo rin ng sarili natin. Pero hindi tayo rin babase sa nung 3 points ni baga sarili natin. Siyempre, sarili natin. Hindi pa nga ako nanonood nun eh. Ayoko naman. Nalilito ako dun eh. Pagka tatlo pinapanood ko dati, nagasabong sa isip ko eh. Meron ako yung Solid Rock Ministry, yung 3 points. Meron pa yung It is Written. Kaya ngayon, hindi na ako nanonood. Wag mong panonoorin ng isang araw lang, Kuya Mel. Hindi. Ito na lang lesson natin. Dito pa sa lesson natin, makapokus na eh. Makakapagbigay ka na kagad, di ba? Pampalito Ako pa yun. kasi bro, kay Pastor Martin Lee. Short lang, pero malaman. Para sa akin ha. Dati yun din pinapanood ko. Ngayon, pinapanood ko kung manonood man ako, lambagay 2 Sabbaths na ako din nanonood. Yung kay It is Written, kasi siya mismo yung writer nito. Yun mismo yung writer ng Sabbath School. Yun na, kaya yun na nag-explain, kaya mas nauunawaan ko, nakikita ko talaga. Kasi siya yung sumulat ng lesson eh, di ba? Di mas maalam niya, ba't niya sinulat yun? Kaya yun, maganda. It is Written. Maiksi lang yun, 20 minutes. Pero malaman din. Sige, baka mamatay na yung trial ko. 1 minute na lang. Yung trial na so. Sige po, maraming salamat po mga kapatid. Teka muna.
Attend tayo sa Sure. devotional, maganda doon. Meron din doon Zoom na ganito. Kukonect tayo doon sa umaga at pwede tayo mag-reflect. Si Sister Annie, naka-background, madaya. Kaya din Attend ako tayo nagising sa kanina, umaga. bro. Maganda doon at talagang Kaya matututo din ako tayo. nagising. Hindi, pagka nagising ka ng maaga kaysa mag-slide tayo sa cellphone, unahin natin God first morning nga, di ba? 5:30 ako nagising, kaya hindi na ako, nahiya na ako mag-join. Ah, ako kasi sanay na sa umaga eh. Tulad Ako niya, sa replay ko pinapanood eh. Kaya hindi ako nakakasali sa Zoom. maganda sa Zoom kasi makakapagbigay ka ng Tapos mga kanina reflections. yung reply. Kaso parang wala na yung live. Wala na yun, pagkatangali na. Oo, wala na yung live eh. Ako, nagigising ako Alas 7 yata. alas 3, gising na ako, nag-set up na ako nun. Tapos alas 4 ako mag-live. Oy, teka, mauubos Pero ito. parang walang Ano? parang walang reporting ng missional church kanina. Ay, wala na.